Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Lucio. At ang ikikwento ko ngayong gabi ay isang pangyayaring matagal ko nang pilit kinakalimutan. Isang gabing gumuhit ng takot sa buhay ko. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mabura sa isip ko. Ang lahat ng ito ay naganap sa pagitan ng mga bayan ng Magpet, Arakan at Antipas sa North Cotabato. Isang rehiyong kilala sa malalawak na kagubatan, masukal na lambak at mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o ng normal na pag-iisip ng tao. Noong taong 2019 ay napilitan akong pumunta sa Liwanagan Valley, isang lugar sa paanan ng mga bulubundukin papuntang Arakan. Dahil may proyekto akong kailangang tapusin, pagkuha ng mga larawan at pag-uulat tungkol sa mga isolated na komunidad. Kilala ang lugar na iyon bilang tahimik, mapayapa at para sa ilan ay sagrado. Pero kasabay ng katahimikan ay may mga kwentong hindi basta sinasabi. Mga kwentong inuusal lang ng matatanda kapag patay na ang ilaw at tanging kuliglig lang ang naririnig. Sa unang araw ko palang buspaw ay kakaiba na agad ang pakiramdam ko. Habang papasok ako sa lambak, sakay ng motorsiklong habal-habal, ay napansin kong unti-unting nagbabago ang hangin. Mula sa init ng maghapon ng Magpet, biglang lumamig ang simoy. Pagdaan namin sa malalaking puno ng nara at lawaan. Ang mga dahon ay parang sabay-sabay na gumagalaw kahit halos wala namang hangin. At may mga parte ng kagubatan na tila mas madilim kaysa sa dapat. Parang may humihigop ng liwanag. Pagdating ko sa maliit na baryo Buspaw, sa gitna ng Liwanagan Valley, ay agad akong sinalubong ng mga batang tahimik, mga matang nagmamasid, at mga mukhang may gustong sabihin, pero hindi maaaring ipaliwanag. Napansin ko rin na tuwing sasapit ang dapit hapon, ay may bahaging hindi nilalapitan ng mga tao. Isang makapal na bahagi ng kagubatan na tinatawag nilang Busay ng Inorogan. Isang malalim na bahagi ng gubat kung saan madalas daw may naririnig na iyak na parang sanggol. Sa una ay inakala kong gawa-gawa lang iyon. Pero pagdating ng ikalawang gabi, ay habang nag-aayos ako ng gamit sa loob ng maliit kong kubo, ay narinig ko iyon. Isang iyak, mahina, putol-putol, parang sanggol, nagutom o naiwan. Hindi ko agad pinansin yun, Buspaw, dahil malayo pa naman sa gubat. Pero habang tumatagal ay mas lumalapit, mas nagiging malinaw, mas nagiging parang tawag. Sa bawat paghinga ko ay parang may kasabay na pag-iyak na umaayon sa bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko kahit saan ako lumingon ay naroroon ang tunog. Hindi galing sa labas, hindi rin galing sa loob. Parang nagmumula sa mismong paligid, nakahalo sa hangin, umaabot sa pandinig kahit ipinikit ko na ang mga mata ko. Isinantabi ko uli yun, pilit na sinasabing baka may hayop lang sa gubat. Pero hindi tumigil ang iyak, Buspaw. At mga 10:00 ng gabi ay natapos ang pag-iyak sa isang tunog, isang matinis na pagdaing na hindi katulad ng nauna. Mas malalim yun, mas galit
At pagkatapos noon ay biglang tumigil ang hangin. Parang huminto ang buong lambak. Kinabukasan, Buspaw, sinabi sa akin ng isang matandang nakatira sa baryo na may nangyari raw sa Busay ng Inorogan noong dekada 90. May babaeng buntis na hindi na nakauwi matapos ang bagyo. Huling nakita siyang buhat ang munting kumot na puti. Naglalakad papasok sa kagubatan para daw magtago sa ulan. Pero hindi na siya natagpuan. Sa halip, ilang linggo matapos siyang mawala, may magsasakang nakarinig ng iyak ng sanggol sa gubat. Nang puntahan nila ay wala silang nakita maliban sa napunit na tela ng kumot at mga bakas ng paa na hindi pang tao. Maliit, bilugan, pero may matatalas na marka ng tila kuko. Hindi ko agad pinaniwalaan yun, Buspaw. Gusto ko lang tapusin ang trabaho at umalis agad. Pero habang tumatagal ako sa lambak ng liwanagan, mas napagtanto kong may bagay talagang nakabantay. Sa tuwing maglalakad ako papunta sa liblib na sityo, ay may dahong parang kusang gumagalaw. May mga aninong dumadaan sa pagitan ng puno na hindi ko mahagilap pag nilingon ko. At sa bawat pagdaan ko sa malalalim na bahagi ng masukal na halamanan, ay para bang may maliliit na daliring tumutulak palabas mula sa lupa. Mabilis at mawawala agad pag tinitignan ko. Isang madaling araw, Buspaw, nagising ako sa ingay ng kalmot sa bubong ng kubo ko. Hindi ito tunog ng ibon, hindi rin naman pusa. Parang maliliit na kamay na pilit gumagapang. At nang sumilip ako sa bintana, ay may nakita akong maliit na anino na mabilis na nagtatago sa likod ng puno. Hindi ko nakita ang muka, pero malinaw kong nakita na nakalambitin ito sa sanga ng puno, kahit halos kasing laki lang ng isang sanggol. At ang mga mata, kahit ilang segundo ko lang nasilayan, ay pulang-pula iyon. Sinubukan kong umalis kinabukasan, pero bumuhos ang malakas na ulan. Baha ang daan palabas. Walang habal-habal na pwedeng biumahe. Wala akong nagawa kundi maghintay ng isa pang gabi. At iyon ang pinakakinatatakutan kong gabi. Ang gabi kung kailan lumabas ang nilalang. Malapit ng maghating gabi nang biglang umihip ang malamig na hangin. Nagsara ang mga pinto ng mga kabahayan. Isa-isa. Parang sabay-sabay na takot ang buong baryo. Tahimik, Buspaw. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog. At doon ko narinig ang iyak. Mas malapit na kaysa dati. Nagmumula sa mismong likuran ng kubo ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana para sumilip. Kahit alam kong hindi ko dapat ginawa. At doon, Buspaw, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay may nakita akong maliit na figura sa damuhan. Nakaupo yun. Baluktot ang leeg. Ang katawan ay kasing liit ng isang bagong silang. Pero ang braso at binti ay parang may kalyo, matatalim, at kumikilos ng hindi pang sanggol. At nang dahan-dahan itong tumingala, ay nakita ko ang mata. Maliit, pero sinlaki ng pusod. Parang nagliliyab at ngumiti ito ng ngiting walang labi.
Hindi ko na namalayan kung paano ako nakatakbo papasok. Isinara ang pinto at tinakpan ang tenga ko. Pero kahit ganoon, patuloy kong naririnig ang paggapang nito palapit sa dingding. Ang maliliit na kuko ay kumakaluskos. Unti-unting pumapailalim sa sahig. At nang makarating ito sa ilalim ko, ay biglang tumahimik. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narinig ko ang isang matinis na halakhak. Tunog ng sanggol, pero may halong hinga ng hayop. Pagmulat ko kinabukasan, wala na ang iyak, wala na ang ingay. Pero sa lupa sa labas ng kubo ko ay may naiwan. Mga bakas, maliliit at bilugan, matutulis at sa gitna nito ay may punit na kumot na kulay puti. Umalis ako ng Liwanagan Valley ng araw na iyon at hindi na muling bumalik. Pero minsan, kapag malalim ang gabi at nakahiga ako mag-isa, may maririnig akong tunog sa bubong. Minsan ay mahina, minsan mabilis, at paminsan-minsan ay parang may umiiyak. Hindi ko alam, Buspaw, kung may nakasama akong anino mula sa Mindanao o kung may nilalang na nakahanap ng bagong daan palabas ng kagubatan. Ang malinaw lang sa akin, hindi ko na hinayaang sumilip pa ako sa dilim. Dahil minsan, ang nakikita mo ay hindi dapat nakikita ng kahit sinong tao. Ako ho si Leonardo. Magandang gabi po. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ay hindi kathang-isip, hindi gawa-gawa, at lalong hindi biro. Isang tunay na karanasan na naganap sa mismong Eastwood Overpass sa pagitan ng Eastwood City, C5 Road, at malapit sa Libis. Isang lugar na sa araw ay puno ng tao, musika, at ilaw. Ngunit sa hating gabi ay nagiging paraiso ng mga anino at presensya na hindi natin nakikita pero ramdam na ramdam. Nang mangyari ang lahat ay katatapos ko lang ng panggabing shift sa isang BPO sa Cyberpark Tower 2. Gaya ng nakasanayan, bumaba ako at dumaan sa City Walk papunta sa overpass para tumawid patungo sa sakayan ng mga jeep at bus sa may bahagi ng C5. Sa bawat pagdaan ko noon, wala akong hinala na may lumang kwento pala ang overpass na iyon. Isang kwentong binubulong lang ng ilang janitor at security guard na may nagpapakita raw doon kapag lagpas hating gabi, lalo na tuwing napakatahimik ng paligid. Pero nang gabing iyon, Buspaw, hindi lang ako nakarinig ng kwento. Ako mismo ang naging bahagi nito. Alas 12:15 nang umalis ako sa opisina. Halos sarado na ang lahat ng kainan. Ang ilaw sa City Walk ay hindi na ganoon kaliwanag. Ang iba ay kumukurap-kurap na tila malapit nang mawalan ng kuryente. Bago ako makarating sa paakyat ng overpass, napansin kong kakaiba ang simoy ng hangin. Kadalasan ay mainit at maalinsangan sa area na iyon. Pero nang gabing iyon, Buspaw, malamig. Isang lamig na parang galing sa loob ng freezer. Ngunit may kasamang amoy ng lumang pabangong matamis at mapanghi. Parang pabango
ng mga taong nabubuhay, ilang dekada na ang nakakaraan. Pag-akyat ko pa lamang ng unang baitang, parang humina ang ingay ng paligid. Ang tunog ng mga sasakyan sa C5 na dapat ay malakas at rumaragasa ay biglang nagmukhang malayo, parang nasa ilalim ng tubig. Tanging tunog ng mga yapak ko ang lumalagapak sa bakal na hagdan. At sa bawat yapak ko ay parang may isa pang yapak na sumusunod. Mas mabagal, mas mabigat, at halos dumadagundong kahit wala namang ibang tao. Tinignan ko ang paligid, Buspaw, pero wala talagang tao. Walang bantay, walang lasing, walang nagmamadaling empleyado, wala ni isa. Pagsapit ko sa gitna ng overpass, doon nagsimula ang kababalaghan. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa bandang libis. At dala nito ang isa na namang matapang na amoy na lumang pabango. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero para akong nakahawak sa yelo. Nanigas ang mga daliri ko. Ang leeg ko ay tila binabalot ng lamig. At bigla na lang nagbago ang paligid. Na parang ang liwanag ng mga poste ay mas luminaw, ngunit ang sahig ay mas dumilim. Ang bawat aninong nakikita ko sa railing ay parang gumagalaw kahit hindi naman umihip ang hangin. Habang naglalakad ako, Buspaw, napansin kong mas mabagal at mas mabigat ang mga yapak sa likuran ko. Isa, dalawa, tatlo, sunod-sunod. Parang may humahabol pero ayaw kong lumingon. Ang pakiramdam ko noon, kapag huminto ako, may hahawak sa balikat ko. Kapag lumingon ako, may muka akong makikita na hindi ko kakayaning maalala. Ngunit nang hindi ko napigilang tumingin sa salamin ng poste, doon ko siya unang nasilayan. Isang babaeng nakaputi, nakatayo sa kabilang dulo ng overpass. Mahaba ang buhok na tuyo, bagsak at nakatakip sa muka. Suot niya ang isang lumang puting bestida na parang hindi nababasa ng ilaw. Parang may sariling mundo ng dilim. Nakapirmi lang siya, hindi gumagalaw, hindi humihinga, hindi umiindayog ang damit. Parang hindi apektado ng hangin. Kahit malayo ako, ramdam ko ang tingin niya. Hindi ko man makita ang mata niya, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Diretso, malalim, at punong-puno ng galit. Naglakad ako ng mas mabilis, Buspaw. Ngunit parang mas mabilis siyang lumalapit kahit hindi gumagalaw ang katawan niya. Sa bawat pagkukurap ng mga poste, parang nasa ikalawang poste na siya. Sa susunod na kurap, nasa gitna na. At bago pa tuluyang gumana ang utak ko, naramdaman kong nasa likod ko na siya. Hindi ko siya narinig, Buspaw. Hindi ko siya nakita. Pero naramdaman ko ang malamig at mabigat na presensya niyang nakadikit sa likod ko. Parang nakayakap ang lamig niya sa buong katawan ko. Nang may biglang humagod sa batok ko, isang hiningang para bang galing sa hukay. Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo. Hindi ko na alam kung paano ako nakababa. Basta pagdating ko sa C5, hingal na hingal ako. At ang buong katawan ko ay nanginginig na para akong nilagnat. Ang mga tao sa sakayan ay nakatingin sa akin. Nagtatanong kung okay lang ba ako. Pero wala akong maisagot. Ang bibig ko ay tuyo.
At sa loob-loob ko, ramdam ko pa rin ang presensya niyang parang sumunod sa akin hanggang sa baba. Kinabukasan, Boss Pao, nagtanong-tanong ako at doon ko nalaman ang kwento. Noong taong 2003 daw, bago pa maging ganap na commercial hub ang Eastwood, may babaeng nadisgrasya sa mismong overpass area. Ibinalita raw sa lokal na dyaryo, pero hindi ito lumaki sa mainstream. Ang sabi-sabi, tumawid siya sa gilid habang may tumatakbong truck na nawalan ng preno. Hindi na siya umabot sa ospital. At simula noon, may mga motoristang nakakakita ng babaeng nakaputi na biglang sumusulpot sa gitna ng daan. May mga call center agent na ayaw nang dumaan sa overpass kapag lagpas 12:00 na. At may mga riders na sinasabing may humihintong malamig na kamay daw na humahawak sa dibdib nila habang tumatawid sila. At ang pinakakilala sa mga testimonyo, ang babaeng iyon daw, hindi humahanap ng tulong, humahanap siya ng kasama. Simula noong gabing iyon, hindi na ako dumaan uli sa overpass ng Eastwood kapag gabi. At kahit ilang buwan na ang lumipas, tuwing nasa City Walk ako, may ilang pagkakataong naaamoy ko ang lumang pabango na iyon. Yung matapang, matamis, at mapanghing pabango na hindi mo basta maikakaila. Parang pinapaalalahanan ako, Boss Pao, na hindi ko siya nakaligtasan, na hindi siya nawala, na naghihintay lang siya ng tamang oras para muli kong maramdaman ang lamig ng kanyang presensya. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Marcos. At ngayong gabi ay ikikwento ko ang isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko maipaliwanag. Kahit ilang taon na ang lumipas. Naganap ito sa isang lumang dormitoryo sa University Belt, malapit sa Legarda at Recto. At ilang minuto lang ang layo mula sa UST at FEU. Isang lugar na araw-araw ay puno ng ingay, estudyante, jeepney, at ilaw. Pero sa pagitan ng makikislap na poste at nagtatayo ang gusali, ay may isang dorm na tila nakalimutang baguhin ng panahon. Isang dormitoryong kahit lagpas sa ating gabi, hindi mo gugustuhin mapadaan. Diyan nagsimula ang kwento ko. Sa lumang gusaling iyon na nakatayo sa gilid ng isang eskinita sa Loyola Street, ilang hakbang mula sa Mendiola. Nang taong 2018, Boss Pao, bilang isang working student na nag-aaral sa may UE Manila, napilitan akong tumira sa dorm na iyon dahil sa sobrang baba ng renta. Mula sa labas, makikita mong luma pero matibay. May 3 palapag, may lumang bintanang kahoy, at sahig na kahoy rin ang karamihan sa loob. May kakaiba ng una ko palang itong nakita, hindi dahil sa itsura, kundi sa katahimikang bumabalot dito kahit nasa gitna ng syudad. Kahit mula Recto ay rinig ang traffic, ngunit pagpasok mo sa bakuran, parang humihiwalay ka sa mundo.
Ang unang pumasok sa isip ko, Boss Pao, ay para itong bahay na kahit maraming taon nang pinabayaan, may mga matang nakamasid sa bawat pintong dinadaanan mo. Hindi ko iyon binigyang halaga. Tinitipid ko ang sarili ko at iyon lang ang lugar na kaya ko. Ang kwarto ko ay nasa ikalawang palapag, sa bandang gitna ng pasilyo. Sa harap nito ay isang mahaba at madilim na hallway na may lumang bumbilyang parang naghihingalo ang liwanag. Sa dulo ay may hagdan papuntang ikatlong palapag na ayon sa caretaker ay sarado dahil sira raw. Pero napansin ko agad sa unang araw pa lang, hindi ito mukhang sira. Mukha itong sinarado, at hindi basta sinarado, kundi selyado. Sa unang gabi ko, Boss Pao, halos hindi ako makatulog. Habang nagbabasa ako ng notes, narinig ko ang humina at lumakas na pag-ugong ng hangin sa labas ng lumang bintana. Tapos, kasunod noon, nagkaroon ng mabagal na tunog mula sa kisame. Hindi iyon daga, hindi rin pusa, hindi hangin. Parang may naglalakad. Pabalik-balik yun, Boss Pao. Paikot-ikot, tunog ng mabibigat na yabag na parang galing sa kahoy na sahig sa taas. Naalala kong sarado ang ikatlong palapag. Sinabi ko sa sarili kong baka caretaker o baka pahinalang ng kahoy. Pero nang tumigil ang mga yabag ay may biglang kumatok. Isang boses, isang marahan, mabagal, nakakatindig balahibong katok. Hindi galing sa labas ng pintuan ko. Hindi galing sa pasilyo. Kung saan nanggagaling ang tunog, Boss Pao, ay mula iyon sa kisame. Mula sa itaas ng kama ko. Wala akong nagawa kundi pumikit at tanggapin na hindi ko alam kung anong naroon. At buong gabing iyon, hindi na nawala ang pakiramdam na parang may nakadungaw sa akin mula sa itaas. Sa loob ng ilang linggo, halos gabi-gabi ang paulit-ulit na tunog. Mga yabag mula sa taas, mahinang pag-ugong, paggalaw ng mga tabla, at paminsan-minsang pagkatok mula sa kisame. Pero ang pinakakakaiba ay kapag lumalabas ako ng kwarto kapag madaling araw. Sa pasilyo, Boss Pao, kahit wala namang tao, nararamdaman kong parang may naglalakad sa likuran ko. Mabigat ang hakbang, mabagal, at kapag huminto ako, ay humihinto rin siya. Isang gabi, habang bumababa ako sa hagdan papunta sa ground floor, may nakita akong mabilis na dumaan na anino sa bandang dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Akala ko ay isa sa mga boarders, pero nang bumalik ako pagkaraan ng ilang segundo, walang kahit isang pintong nakabukas. Walang kahit isang tao. Ang buong palapag ay madilim, tahimik, at tila walang nakatira kundi ako lang. Isang hapon, Boss Pao, umulan ng malakas. Habang nasa labas ang caretaker, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto patungong ikatlong palapag. Parang sinadya o sadyang napabayaan. Sa dahan-dahang pag-akyat ko, Boss Pao, napansin kong mas makapal ang alikabok at mas mabigat ang hangin. Parang walang nakaapak dito ng maraming taon.
Pero mas nakakatakot ang nakita ko nang sumilip ako. May mahahabang marka sa dingding. Mga gasgas na parang may kumayod mula sa loob ng isang kwartong sarado sa dulo ng pasilyo. At sa pader na malapit doon, may mga lumang larawan ng mga estudyante. Nakawangis ng mga estudyanteng dumadaan pa rin hanggang ngayon sa mga kanto ng Legarda at Recto. Pero isang larawan ang hindi ko makalimutan. Larawan ng isang babaeng may mahabang buhok, nakangiti, nakasuot ng uniforme. Pero ang mga mata niya ay parang galit o nangungusap. Sa baba ng larawan ay may nakasulat na pangalan, pero kupas ang tinta, kaya hindi ko mabasa ang buong pangalan. Kinilabutan ako, Buspaw. Pagbaba ko ay saka ko lang nalaman ang bahagi ng kwento mula sa kapit kwarto ko. May isang estudyanteng babae raw na nangupahan dito noong 1990s. Isang taga CEU. Hindi raw nakalabas noong sumiklab ang sunog. Hindi raw agad natagpuan ang katawan. At mula noon, may kumakatok daw sa kisame. May naglalakad daw sa gabi. May humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung totoo yon, Buspaw. Pero simula noon, mas lumala ang mga pangyayari. Noong gabing iyon, bumabagyo. Malakas ang ulan sa may Espanya at halos hindi na marinig ang mga jeep. Pero sa dorm, mas malakas ang ibang tunog. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, Buspaw, nang magsimulang mag-ingay ang pasilyo. Parang may tumatakbong maraming paa. Hindi yun tao. Hindi normal. Iba ang ritmo. Mabilis, sabay-sabay, at parang papalapit. Tapos biglang sabay-sabay na tumigil. Sumunod ay ang mabagal na pagkamot sa dingding ng kwarto ko. Paikot-ikot yon, papunta sa pintuan. At mula sa ilalim ng siwang ay may mahabang anino na dahan-dahang dumaan. Hindi ko na alam kung tatayo ako o mananatili sa kama. At noong marinig kong may humawak sa doorknob at unti-unti itong umikot, naramdaman ko ang pinakamalakas na lamig na dumampi sa katawan ko. Hindi yun hangin. Presensya yon. At nang tumigil ang pag-ikot, may bumulong, Buspaw. Hindi salita, kundi parang isang taong umiiyak at humihingi ng tulong. Pero ang nakakatakot, hindi ito nanggaling sa labas ng pinto. Nanggaling ito sa likuran ko mismo, sa mismong gitna ng kwarto. Kinabukasan, kahit basa pa ang sapatos ko at hindi pa humuhupa ang baha sa rekto, umalis ako ng walang lingon-lingon. Iniwan ko ang kalahati ng gamit ko. At habang papalayo ako, napatingin ako sa bintana ng 3 palapag. May nakadungaw doon, Buspaw. Mahabang buhok, nakaputing damit, at hindi gumagalaw. Parang nakatingin sa akin. At mula noon, kahit dumaraan ako paminsan-minsan sa Legarda, kahit malayo pa ako, lagi kong nararamdaman na parang may matang nakasunod sa akin mula sa mataas na bintana ng lumang dormitoryo. Hindi ko alam kung sino siya, Buspaw. Hindi ko alam
kung ano ang nangyari. Pero alam kong hindi basta kwento iyon. At alam kong hindi ako ang huling nakausap niya. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.